maliwanag at dilim. Sa kapanauhan ng kadiliman, marahil ay marami ang nagdurusa. Maraming tahimik, ngunit napapahamak. Oo, nabubuhay ang takot at paghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas. Malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Noli me tangere. Buti naman at naimbitahan tayo ni Kapitan Tiago. Nakakamanga ang kanyang tirahan. Parang wala namang pinagbago. Napakasimple. Isang karangalan ng maimbitahan sa salo-salo. Kumusta, Crisostomo? Mamaya lamang ay darating ng ating mga panahon pagdangal at kakinig ay kapagalalan. Ako'y nagagalak sa iyong kaustayan at gala, Kapitan. Ang kabutihan mong ito ay hindi ko malilimutan. Inyong lahat, ako'y nagagalak sa inyong mga pagdalo. Ay, sa mga Indio talaga kahit kailan walang silbi. Sa mga paslupa, kahit kailan hindi pwedeng maianay sa mga kagaya natin. Padre Damaso, hindi ba't 20 taon kang nanilbihan bilang pura paroko? Maaari mo bang sabihin sa amin kung bakit ka natanggal? Dahil na meron kasi ang hari ng Espanya, pati pagpaparusa sa mga hereya ay kinakailan ng God. Tama lamang ang ginawa nilang pagbabasa. Magkakapag-alaman nila na ikaw ay nagpahukay ng labi ng isang mukit na lalaki. Dahil sila kung sa ito ay nakusahan ng isang herege dahil na hindi nito pangungumpisal. Ay siya, tayo gumalma muna at mukhang umiinit na rito. Siya nga pala, Kapitan. Sino itong binatang nasa iyong tabi? Baka pala si Crisostomo Ibarra, anak ng lumaka kong kaibigan na si Don Rafael. Kaya ka na binata, kung hindi ko kaibigan ng iyong ama. Kamusta ang pag-aaral mo sa Europa? Mukhang matagal-tagal ka na wala. At tila walang kabali-balita sa mga pangyayari. Huwag naman po ang aking mga malaki sa Europa sa may isang taon. Ngunit mukha niya ang Pilipinas sa nakatulong sa akin. Wala man lamang ako natanggap ng ikan kung malita ako sa sinabi na aking ama. Ngunit hindi ka man lamang nagtelegrama? O sadyang masyado ka lamang abala sa iyong pag-aaral? Sa isang maliit na barong-barong, nakatira si Sisa at ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa ay walang ibang ginawa kung hindi ang mag-inom at ang magsugal. Ito rin ay mapanakit sa dalawa nilang anak na sina Basilio at Crispin. Ano, may pagkain na ba dyan? Ako inuugutom na rito. Eto na, malapit na. Ang tagal-tagal naman. Pepera nasan? Ba't ko lang nandito? Anong kulang? Sapat na yun. Anong sapat? Siguro may lalaki ka, no? Anong sinasabi mo? Wala akong ipamahal. Meron! Wala nga. Ano ba? Meron nga eh! Sasaktan ako. Oh! Kayong dalawa. Wala na kayong mga bag dito. Mga lupa. Silayas nga kayo dyan. O anak, anong ginagawa niyo? Bakit gising pa kayo? Inay, tinakot po kami ni Itay. Papalayasin niya daw po tayo dito. Huwag kayong mag-alala mga anak. Nandito lang si Inay. Eh, inay, natatakot po kami kay Itay. Akong bahala sa inyo. Oh, bakit andito pa kayo? Magsiuwi na kayo kasi meron na kanang pagkain ang iyong ina. Talaga po? Siguro mamaya na lang po kasi may ginagawa pa po kami. O sige, mag-ingat po yung dalawa. Kuya, bakit kaya napakalaki ng sakrisan mo yun? Wala naman ako na ako nasa lapit. Pero kaya pipilitan nila na ako kumuha. Hayaan mo dahil Diyos na ang bahala sa mga pinagagawa nila.
Kuya, ako kasi nababala sa ginagawa ni Itay kay Nay. Ayoko kasi makita si Itay na sasaktan niya si Nay. Ngunit wala tayong magagawa dahil nakakatakot pa naman yung si Itay kapag nagagalit at nananakit. Hayaan mo kuya, ayusin mo na lang yung pagpapatulog mo ng kampana. Kundi malalagot na ka naman sa Christian Mayor. Opo, ito po ba yung bahay ng Sisa? Opo yun, ano po yun? Ay, nahanap ko po si Crispin at Basilio. Ano kailangan niyo sa mga anak ko? Pinapanat po kasi sila upang maging halipin. Hindi ako papayag. Mama kayo sa akin! Tulungan niyo kayo magagawa! Ay, bakit sumama ka dito? Tara! Tumama kayo sa akin! Tara sila! Tumama kayo sa akin! Ikaw, Crispin, labas mo ang yung nakaw na 30 salapi. Wala akong nanakaw na salapi. Sahod ko lamang ang meron ako. At wala kang makay. Mali ang paratan niyo sa kapatid ko. Wala siyang ninanakaw na kahit anuman. Saka na makakabalik kapag nabayaran mo na yung nakaw. Ikaw Basilio, saka ka na makakauwi kapag sapit ng alas 10. Si Basilio ay tumaka sa simbahan upang hanapin ang kanyang kapatid at umuwi sa kanilang ina. Siya ay may narinig na putok ng baril na siyang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Walang pakialam ang mga tao. Siya ay namataan ng mga gwardiya sibil at tuluyang hinabol nito. Kailangan ko na makauwi at kasabi ito kay Inay. Anong ginawa nila sa kapatid ko? Ba't ako'y nahabol at pinagtangka ang patayin ng mga gwardya? Kasalanan nito ng Sakristan Mayor. Napakasama niya. Juan! Kaya ko lang, Jazz. Dito ako para bigyan ka ng babala. Dapat ingat ka sa mga kalaban para hindi sila maghinala. Dapat may pakita mo sa kanila na meron ka talaga. Mag-ingat ka para hindi sila maghinala. Maraming salamat sa iyong babala. Maria, alam mo bang sabi ako sa pagkakataon mo? At sa tinagal kong pagkawala ay ikaw lagi na sa isip ko. Maski ang kabuuan, sabik sa muling mong pagbalik. Napakarami mo siguro na paibig sa iyo. Ngunit walang kasing ganda mo man. Bolero. Maria, naalala mo po ba itong taon na ito? At narito rin ang unang umulihan na ibigay sa iyo. Maaari ko bang tignan ko? Ayaw ko man sabihin ito sa iyo ngunit. Hindi ikaw ang dahilan ng aking pagbalik dito sa Sicily. Dahil ito sa pagkamatay ng aking ama. Ako'y lilisan ng mga Maria sapagkat kinabukasan ay Espiritu Santos na at maraming taong dadating. Inutusan ng kura o ni Padre Damaso ang sepulturero na hukayin ang mga labi ni Don Rafael Ibarra at ipalipat sa libingan ng mga incheck. Kaibigan, bilisan mo ang iyong paghukay. Pagkat tayo ubutan ng malakas na ulan. Sige po, tatapos sana po. Tayong papagaling ni Padre Garrote. Tingnan naman tong ulan na to. Kung kailan may ginagawa, tsaka bubuhos. Yari ako nito kay Padre. Sa lakas ng ulan, nahulog ang bangkay sa lawa. Bahala na. Nandito na tayo. Asan ang puntod ng aking ama? Alam ko yun, dahil ako ang naglagay ng cross at saka mga bulaklak sa kanyang puntod.
Asa lang yung tinutukoy? Dito lang yun. Manong, ito, alam niyo po ba kung saan yung puntod na may cross at saka may bulaklak? Ang kasi ngayon yung tinutukoy ay aking sinunod na. At ang nakalimutan rito ay nalilipat ni Padre Garote sa libingan ng mga incheck. Ngunit sa kasamang palad, sa sobrang lakas ng ulan, nalaglag ito sa lawa at pinabayaan na namin. Labis ang galit na naramdaman ni Ibarra sa kanyang nalaman, lalo na sa ginawa sa katawan ng kanyang ama. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya si Padre Salvi at itinakala niya itong ang padre na tinutukoy ng sepulturero. Ikaw ba ang padre na palipat sa puntod ng aking ama? Ikaw ba ang Padre Garote na sinasabi nila? Di ako ang Padre Garote na tinutukoy mo. Ang Padre Garote na tinutukoy mo si Padre Damaso. Magsisimula na ang misa. Dito na ang alkalde mayor. Magandang araw sa inyo. Maaari ka ba natin sa akin? Pakinig kayo sa aking sermon upang hindi kayo matulad sa ibang heredo. Ang sinasabi ko lamang kayo sa magsalita. Matapos ang misa, kung saan siya ay pinahiya at pinaringgan ni Padre Damaso, si Ibarra ay nakatanggap ng balita at babala galing kay Elias na siya namang nawala rin matapos sabihin ito sa kanya. Sandali na lamang ay may hain na ang pagkain. Kamusta naman ang magkasinta? Mabuti naman po. Bakit ganun? Sino ang puno? Siya rin ang puno. Kamusta naman ang bagong posisyon, Padre? Maayos naman. Nabawasan na ang mayabang dito sa lugar natin. Nawala na si Don Rafael. Wala akong karapatan na pastangahan ng aking ama. Wala akong pakialam kahit maging ex-komunikado ako. Juan, tama na, hayaan mo na. Magpapasama ka na. Tigil mo na yan, Juan! Samantalang si Sisa ay hindi alam ang kanyang gagawin simula nang hindi niya makapiling ang dalawang anak simula nang ito ay kunin ng Gwardiya Sibil. Bakit parang wala na si Cristo? Hindi ko alam kung nasan sila. Nawawala ata sila. Basilio! Mga anak ko! Nasaan kayo? Wala kayo maalis mga anak ko, ha? Mahal ko kayo. Ibarra, pare ba akong tulungan? Sabagat ang asawa ko ay nawabaliw at ang dalawang anak ay nawawala. Kumusta na kaya si Ibarra? Ako'y labis na nag-aalala. Sana ay nasa mabuting kalagayan siya. O Tia Isabel, andyan ka pala. Maria, kamusta? Ayos nun. Maria, huwag ka mag-alala kay Ibarra. Nasa mabuting lagay lang siya. Malapit na rin na ma-recall ang visa ang pagiging ex-komunikado ni Ibarra. Maria! 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 Paano ka? Matapos sa pagkawala ng malay at pagsama ng pakiramdam ni Maria, siya ay ginamot ng asawa ni Doña Victorina na siya namang ikinagalak at ipinagmalaki nito. Kamusta na ang lagay mo? Maayos naman po, King. Siguro ay napakagaling talagang magagamit ng asawa. Maraming salamat sa iyong kapatsipan. Ito, madumi. Abay, nararapat lamang. Amo ni Doña Victorina si Kapitan Tiago na ang pakasalan na lamang ni Maria ay ang kanyang inaanak na si Linares sapagkat si Ibarra ay naging isa ng ex-komunikado. Tingin mo ba papayag si Maria na ikasal kay Linares sapagkat si Ibarra ang kanyang gusto? Wala nang magagawa si Maria. Papayag ka ba na mapapangasawa niya ay isang ex-komunikado? Hindi. Mas mabuti pa nga si
Linares na lang kasal sa kanya. Sa susunod na linggo ng kasal. Nasaan na ba ang lalaking iyon? Napakabagal. Ni hindi ko na maaninag kung nasaan. Heist! Ano ba naman ang mga tahanan rito? Puros pang mga Indyo. At maski mga nakatira ay Indyo. Hindi nga marunong magbigay galang sa mga maharlika na tulad natin. Hoy babae, siguro ay naiinggit ka sa amin. Sa lagay mo yan ay malamang naiinggit ka. Nandito na naman ang mayayabang nakala mo kung sino. Isa pa, papatulang ko na to. Ano naman ang dapat kong ikainggit? Yung pinantod mong asawa? Wala nakakainggit sa inyo. Nakakaawa ka lamang. Iayos mo ang tono ng pananalita mo. Hindi mo kilala kung sino kinakalaban mo. Asa na ba yung lalaking yun? Napakatagal. Bumaba ka dito nang malaman mo kung ano ang hinahanap mo. Hoy babae! Si Ibarra ay nagtungo sa pinaroroonan ni Maria Clara upang sabihin ng mabuting balita ukol sa pagiging ekskomunikado nito. Ngunit sa hindi inaasahan ay nakita niya roon si Linares. Maria, papawalang isa na kakailangan sa sumikat. Sino siya? Ibarra, balirang ibong Ingles. Nagkamali pala ako sa aking pagpunta. Habang naglalakad si Puloso Potasio, nakita niya ang nakahandusay at walang buhay na anak ni Sisa na si Crispin. Oh Diyos ko, kawawa ang bata. Ano ginawa nila sa'yo? Nahanap ko na ang nawawalang anak ni Sisa. Matapos malaman ni Sisa ang nangyari sa kanyang mga anak, ito ay nawala sa sarili. Siya ay kinulong ng mga gwardiya sipil at kalaunan ay pinakawalan rin dahil nga ito ay wala na sa katinoan. Basilio? Crispin? Crispin? Basilio? Anak ko. Nasaan na kayo? Nay! Nasa ka na Nay? Nay! Nasa ka ba? Nakauwi na ako! Si Sisa ay tuloy-tuloy ang pagtakbo. Siya ay kinapos sa paghinga na siya namang kanyang ikinasawi. Nay! 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 Gising Nay! Matapos mapalaya ni Elias sa kamay ng Gwardiya Sibil si Ibarra, sila ay tumakas at nagpalit ng damit na siya namang ikinasawi ni Elias dahil ito ang tinamaan ng mga bala. Ginoong Elias! Ano ba nangyari sa inyo? Makinig ka sa akin, Iyo. Kuhain mo ang kayamanan sa balete at gamitin mo ito sa iyong pag-aaral. Magpapabait ka. Ginoong Elias! Ginoong Elias! Ginoong Elias! Matapos ang mga pangyayari, sinubukan ng asawa ni Doña Victorina ang pangarwahe, ngunit ito ay nabigo dahil sa kapansanan nito. Wala na. Pumasok ka sa kwento si Maria.
Ano ba? Ano ba problema mo? Pangaarwahin na nga lang, hindi mo pa magawa. Kaya kay doktor ka na nga lang, pilay ka pa. Punyeta! Sinasabi ng marami na si Padre Damaso ay namatay habang ito ay natutulog sa dahilan ng ito ay binangungot. Matapos ang pagkawala ni Maria, si Kapitan Tiago ay nalango sa kanyang bisyo at iniwan ng kanyang asawa. Samantalang si Linares naman ay namatay mula sa pagkalason dahil sa nabili niya itong pagkain sa bangketa. Si Maria ay pumasok sa kumbento, ngunit dahil sa nalaman niya na ang kanyang tunay na ama ay si Padre Damaso at ang pagkamatay ni Ibarra, siya ay labis na nagdalamhati at nauwi sa pagpapakamatay nito. At dito nagwawakas ang nobelang Noli Me Tangere.